Magandang araw muli at tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At week 2 na tayo sa ating lesson sa Mathematics 7. At muli ako ay nagpapakilala bilang inyong guro, Teacher Yul. Okay. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa problems involving sets using Venn diagram. So, yung topic natin ng week 1 about sa set, sa meaning o kahulugan, tapos yung different types of sets. Ngayon ay problems na tayo, medyo mag-iisip na tayo. Okay, so nakikita nyo ngayon sa screen ay meron tayong Venn diagram at alam na natin yung ibig sabihin ng diagram o Venn diagram. Okay, so meron tayong 4 questions, and then sa ating Venn diagram meron tayong 2 sets which are the set A and set B. So sagutin natin yung 4 questions. Number 1, what are the elements of set A? Okay, so gamitan natin ng indicator. Okay, ayan. So ito yung ating set A and set B. Okay, so the first question is, what are the elements of set A? So tinatanong sa atin, ano yung elements ng set A? Kagaya ng ginawa natin last time sa ating lesson, ay hinahanap natin yung mga elements o members o yung objects. So yun ang mga pwedeng itawag natin sa set, yung laman ng set. Okay, so meron tayong elements sa set A. Andito ang iba't ibang numbers. Okay, so we have number 3, number 6, number 9, number 12, number 18, 21, 24, 27, and 15, 30. So, yung ibig sabihin niyan, yung B nasa kupan, nasa kupan ng set A, lahat ng yan ay kanyang mga elements. Okay, ibig sabihin nun, yan ang mga sakop ng yan ang sakop ng set A. Then, for question number 2, what are the elements of set B? Okay, the same question, pero nagbago lang tayo ng set B ngayon. So, the same, kung anong ginawa mo sa set B, yun ang sakop na, rather, kung anong ginawa mo sa set A, yun din ang kanyang mga elements o sakop ng set B. So, ito, the following numbers are 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, those are the elements of set B. Okay. For number 3 question, what are the elements found in set A and B? So, ano daw yung elements na makikita mismo doon sa set A at sa set B? Doon, elements, ano yung mga elements lang makikita lang doon sa set A at set B. So, ibig sabihin nun, yung ating naaral na last time about the types of sets or types of sets, we have the intersection set. Okay, so doon yung napapasamahan nila, o in other word ay kung ano yung parehong elements na makikita kay set A tapos kay set B. So, makikita natin nasa gitna, intersected sila kay 15 tapos 30. So, it means kapag yan ay ating nilist natin sa set, okay, yung 1530 ay napapasama kay A, then meron din kay set B. So yan ang ibig sabihin ng intersection. Okay?
Then, what are the elements of the universal set? So, yung ating inaral last time, pag tinawag na universal set, the word itself universal. So, ibig sabihin ay pangkalahatan. So, ito yan, no? Tatanda natin na kapag inaaral natin na Venn diagram ay dapat meron siyang rectangle o di kaya square. Okay, so yun ang kanyang nagpapatunay na siya ay napapasakop sa universal set. Okay, universal. Ayan. So, letter U, yung symbol ng universal. So, big letter U. Okay? So, yun. Natapos natin sagutin yung 4 questions. Hindi pa to talagang word problem. Ano lang to, illustration ng Venn diagram, tapos 4 questions. Madali pa lang ni-interpret natin yung Venn diagram. Then, dagdag natin, no, mababasa natin sa ating Venn diagram, may nakasulat na multiples of 3, multiples of 5. So, under set A, meron tayong multiples of 3. Okay, so all numbers found in set A are multiples of 3. Okay, and then all numbers found in set B are multiples of 5. Okay, so we understood that the meaning of multiples of 3 and multiples of 5. Okay, so yun. Let us now proceed to other example. Okay, and then meron pala tayong sagot dito, no? So, yan. So, match na lang natin kung pareho ba yung ating sagot. Okay. So, ayan. Now, proceed. For the next problem, the same pa rin, illustration of Venn diagram. Okay, ang gagawin lang natin ay a set of counting numbers found in set A and set B. Okay, so, madali pa rin. Okay, so, ayan. Pinapahanap lang yung mga elements pa rin ng set A tapos set B. So, yung ginawa natin kanina, lahat ng nasa upan ni set A, sa kanya lahat yun. Then, at the same time, nasasagupan ng set B, elements ni set B yan. Okay. For set A, we have the following elements. We have number 1, number 2. Okay. Nakikita naman natin sa kanyang nasakupan ni set A. Ayun, tama naman yung ating elements. Then for set B, we have 4, 5, 6, 7, and 9. Okay. And then, the intersection, okay, as we understood about the definition of the intersection itself, is the common elements. Okay. So, we have 4. Ibig sabihin yan ay merong number 4 kay set A tapos kay set B. May pareho silang number 4. Then, below, we see about the universal set. Okay, then alam naman natin yung universal set na. Yun yung kanyang, lahat ng elements yan ay under, no? Kay universal set. Okay. Then, additional, kapag yun, si number 8 ay hindi na sama. Number 8. So, hindi kasama kay set A, hindi kasama kay set B. Pero under siya kay universal set. Kasi universal set is the kind of set that all elements, okay, all elements belong to the universal set. Okay. So, lahat ng elements na yan ay napapasama kay universal set. So, yung number 8 ay hindi kasama kay set A tapos kay set B.
Kaya, wala siya sa bilog, pero nasa rectangle siya. So, ang tawag dyan ay not belong, no? Not belong. Okay. Not element. Yan. Karagdagang kalaman. Not element. Yung symbol na yan, yung element, letter E for element, then pag meron tayong slash, it means that not element. Like equal. Pag hindi equal, not equal. Okay. So, yun. Let us now proceed to intersection. Okay. So, intersection, we have letter G only. Intersection. Then, dagdag natin kasi we have already 3 sets. Tatlo na yan. Kaya, we have the intersection which ito yung may common na yung 3 sets. Okay? Then, after 3 sets, we move to 2 sets. Okay? Dalawahan na lang. Then, the other one, yan. So, tig-dalawahan na lang yan ang naka-connect. Okay, it means that the 2 sets have in common, okay, common element, member, object. Okay. Then, after that, sa kanyang mismong lang, set. The only set. Okay. Yan. So, dito, tatandaan nyo, kapag 3 sets na, lagi nyo unahin yung nasa pinakaloob, then yung tatluhan na, then dalawahan, palabas, okay. Hanggang mapunta na sa isang set. Set itself. Okay. Yun ang papalata. Yun ang gagawin. No? Then, we have the universal set as what we see. Okay. Pinulang ako. As what we see. We have letter H. So, hindi yan kasama sa 3 circles or 3 sets. So, it means that H is not element of those 3 sets. Okay. So, hindi siya kasama, not belong. Okay. So, ayan po.